Hello? Hi. Hi, ate. Okay ka lang? Oh, but I'm just kind of swamped right now from everything. So much requirements. Parang kailangan ka ng break ka. Guys, man, I'm too like stressed out to even think of one. Alam mo ba, nung nagpunta tayo sa Boracay, na may pasok, Guys, if only pwede nating ulitin yan, no? oo nga, so dami kong mga research paper kailangan gagawin ngayon. Same, girl. I have this whole like calculus paper to finish, then I have to program this application in Java, and it's due midnight. Ako din. Oh, well, if we can't do island hopping right now. Oh, maybe we could watch this video, Baka. It could help us. Time check! It's already 1 a.m. and we're now here at NAIA Terminal 3. Alam nyo ba, sa loob ng 3 years na pagta-travel ko, first time ko lang sasakay ng eroplano. Kaya kahit di kailangan, may dala akong passport. Yaan yun na for the props. Kami pala ang makakasama nyo para sa trip na to. This is me, this is Lee, and this is Sia and Kim. We've been friends since college and it's always been a dream to travel with them. Meron pa ngang time nun na talagang inipon namin yung baon namin para lang makapunta kami sa Tagaytay. Fast forward ngayon na workmates na kami under one accounting firm and masasabi namin na we're living one of our dreams, which is to have a healthy work-life balance. Balik po tayo dito sa mga kaganapan sa NAIA kung saan ang oras ay 2:14 AM na at nabuburyo na si Lee at si Kim sa pag-aantay ng 3:30 AM flight nila. Kung kaya naman naisipan nila na mag-recreate ng photo namin from 2017. Ayan, mga nene pa kami dyan na aura-aura kasi testimonial dinner yan ng college namin. Eto, tignan nyo ang resulta ng aming naging kalokohan. Hours after umalis ni Kim and ni Lee, kami naman ni Sia ang magbo-board ng plane. Ayan, kitang-kita nyo naman, excited na excited si ating first time sasakay sa aeroplano. Sorry na. After no 1 hour and 30 minutes na flight namin, nagpaiwan pa kami sa plane para sana magpa-picture dun sa bandang cockpit kung saan naroon yung mga magigiting nating piloto. Unfortunately, nauna silang bumaba kaysa sa amin so we weren't able to get a picture with them, but Lee and Kim were able to. Here's a sample. What if try nyo rin sa next flight nyo? For the experience! Oh, ano? Nahuhulaan nyo na ba kung nasan tayo ngayon? Hi! Good morning! Good morning, Puerto Princesa! Nandito tayo ngayon sa Palawan para sa 4 days and 3 nights tour with my beshies! Nauna na si Kim tsaka si Lee kasi nagkahiwalay kami ng flight during booking. Binook pa namin actually to nung June. Ang makatagal na preparation namin. Almost 10 months in preparation. Pero hindi pa rin kami handa. So, napakaganda ng airport sa Puerto Princesa. Mukhang bago pa siya. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Dahil sa dumaraming bilang ng mga turista na dumarayo dito sa Puerto Princesa, ay binigyan sila ng pondo para ma-renovate itong kanilang airport noong 2014. Sa loob ay makikita mo naman ang napakagandang architecture style nito at ang mga malilinis din nilang pasilidad. O ano na? Ready na ba kayong gumala sa Palawan? Tara na! Alas 8 na.
Pagkatapos kaming sunduin sa airport ay dumiretso na kami ng biyahe papunta sa ating first stop for the day. Isa ang Plaza Cuartel sa mga historical sites dito sa Puerto Princesa City na ginawang pasyalan para sa mga turista. Habang naglilibot kami ay nagkukwento ang tour guide namin sa napaka-creative na paraan kung paanong naging historical ang lugar na ito. Noong World War II daw ay sinunog ng mga sundalong Hapon ang 150 American soldiers na kakampen ng Pilipinas noon. Ang plaza na ito ay bilang pag-alaala raw sa mga sundalong Amerikano na tumulong na promotekta sa atin noong panahon ngayon. Nandito na tayo ngayon sa second stop natin, ang Baywalk. Dito naman makikita ang isang malaking marker ng Puerto Princesa. 2, 3. This is Puerto Princesa! So, ang Baywalk daw pala dati ay tinitirahan ng mga illegal settlers. Pero ngayon, tignan nyo, napakalinis na niya. Kasi, ang mga illegal settlers ay binigyan na ngayon ng concrete house. Noong una is pinapabayaran daw siya. Pero, since hindi nila ma-afford na bayaran yun, ginawa na lang libre. O, diba? Nakikinig ako sa mga pa-fun fact ng tour guide namin para ready sa recitation. At ang ating tour guide for today ay si Kuya Ernie. Good morning, mabuhay. Yan po. Kuya Ernie, ilang years na po kayong tour guide dito sa 14 years. 14 years. Used to be professor po sa Manila. Oh, professor of what? Management. Oh, wow, management. Ngayon, mas enjoy ka na pagiging tour guide. Lalo na pag kayong mga kasama kong guest. Miski araw-araw pa. Diba? Dahil kailangan natin pagkasyahin ang napakarami nating itinerary for today. Pagkatapos namin mag-picture-picture ay lumarga na kami agad sa third stop natin. Pagpasok mo pa lang dito sa puppet house ay bubungad na sa'yo itong napakalalaking mga puppets na interactive and made from recycled items. Para kaming bumalik sa pagkabata namin. Yung panahon wala pang gadgets. Yung tipong ganito lang, masaya na kami. Ang cute nga nung booth dito na pwede mong subukan maging human marionette. O, tignan niyo si Sia. Medyo nagulat pa nga kami nung nalaman namin ang tour guide namin ngayon na si Sir Ernie ay isa palang sikat na international puppeteer. In fact, he is the Dean of Educational Puppetry here in the Philippines. Puppetry plays an important role in the early learning stages of a child. Mas nare-retain daw kasi ng mga bata ang info kapag dineliver natin to in a more playful or creative way. Nakakatuwang isipin na sa ganitong pamamaraan ay nakakatulong siya di lamang sa mga bata na pinagpa-performan niya kundi maging sa kalikasan. Reuse and recycle. Now, I need your help. Everybody say, reduce, reuse, and recycle. Go! Reduce, reuse, and See recycle. what's going to happen to Earth if we're going to do that thing together. Bring back the color of the Earth and put a smile on the face. So let's reduce, reuse, and recycle. Let's be good steward of Earth. It's God's gift to us. Thank you very much. Pagod kakalaro ang mga ate girl nyo, kaya naman samahan nyo muna kaming mag-shopping! Dito tayo ngayon sa Pasalubong Center ng Palawan. Titignan natin kung kano ang aabutin ng 300 pesos natin. Tara! And here's my mini haul for the day. Nakakuha tayo ng 5 pearl earrings, 6 ref magnets, and 2 coin purses, only for the price of 220 pesos! Yay! Tada! Pagod na si Lee. Ubus na po ang social battery niya. Nandito na tayo sa fourth destination natin for the day, ang Mitras Ranch. Isa sa pinaka attraction nila ay ang kanilang giant rainbow slide. Tignan natin, subukan natin. Yung slide, 200 per person. Nasakay kaming 4, so 800. Tapos, extra fee of 50 pesos for the camera 360. So, wala? 1,000 pesos. 30 pesos. Tara at samahan nyo kami sa aming giant rainbow slide experience. Safety first! Go, my Johan!
Konting kembot lang mula sa Mitras Ranch ay ang 5th stop for the day natin, ang Baker's Hill. Sa mga oras na to, talaga namang tirik na yung araw. Kaya naman nag-picture-picture lang kami dito sa may marker nila sa Baker's Hill at hindi na kami masyado nakaikot. Pero ang Baker's Hill daw, dito daw matatagpuan yung mga pastry shops nila dito sa Puerto Princesa na talaga namang they take pride on. Last on our list today ay ang Butterfly Eco Garden and Tribal Village. Pag ganitong sobrang init daw, talagang nagtatago din yung mga butterflies kasi nararamdaman din daw nila yung heat. But we're still lucky to spot some out and about. So pag nilubog niyo daw po yung kamay niyo is kakainin yung dead skin cells ng mga gum. Ulo. Dito naman banda ay ang entrance ng village ng tribo ng mga Palauan. Dito ipinakita sa amin ang paraan ng pamumuhay ng mga Palauan, gaya ng kanilang alphabet, kung paano sila kumukuha ng pagkain, and their music. Magsukor kasi. Magsukor kasi means thank you in Palawan. And that concludes our Puerto Princesa City Tour. Grabe no, nakakapagod. Wala nung bumaba kami ng airport, walang hingahan. But I know you'd agree with me na nakita na natin day 1 pa lang ang mga bagay na maipagmamalaki natin dito sa probinsya ng Palawan. After lunch, diretso agad tayo ng Enrido. Biyahe tayo ng 6 hours, kaya mag-rent na tayong matulog. Good night. It's dinner time in El Nido. Sinilip namin tong night market dito sa malapit sa accommodation namin sa Korong-Korong. Kasi daw meron daw dito mga grilled na seafoods. Let's try? Kaway-kaway ang mga gutom! Ay, napakasarap naman talaga ng pag-dinner nila dito sa El Nido. Tignan nyo yan, red egg, grilled pusit, and grilled pork. Tapos sabi ni Kuya, yung tinatawag nila ditong sea grapes na seedless, pero seaweeds lang naman talaga. And enchiladang talong. Kain lang po kami ha. See you tomorrow! Good morning, El Nido! For our day 2, let's experience El Nido Tour A. We are now on our way to our first stop. Tignan natin kung bakit siya tinawag na Secret Lagoon. Let's go! Di po ako marunong. Uunahan ko na po kayo. Di po talaga ako marunong lumangoy. Saglit lang po ha. Magpapahatak lang po ako sa tour guide namin. Ito yung part kung bakit siya naging Secret Lagoon. So, papasok kasi tayo sa parang maliit na butas papunta dun sa loob ng lagoon. First stop pa lang talagang napasarap na yung pag-picture-picture namin magtutropa. Kaya napag-iwanan kami nitong si Kim. Kaya pinagsabay na lang kaming hatakin dahil may hinahabol kaming oras. Dito sa Big Lagoon ay sinubukan namin ang kayaking. Sa halagang 300 pesos ay pwede mo nang magamit ang mga kayak na ito para umikot sa Big and Small Lagoon. Bawing-bawi talaga ang pagod mo na magsagwan dito dahil napakaganda rin naman ang ibabalik sa'yo na tanawin. And just like that, it's lunchtime. Dito kami sa Payong-Payong Island tumigil para mag-lunch. Tinawag daw siyang Payong-Payong Island dahil yung mga rock formations dito ay parang payong na nagbibigay ng shade sa mga tao. Super thankful din kami dito sa mga kuyang tour guide namin na talaga naman nag-prepare ng napakasasarap na pagkain for lunch. Chibugan na! Ang last stop natin for this tour ay ang Seven Commandos Beach. Di namin namalayan halos na lumipas yung oras dito kasi napakasarap talagang mag-chill lang dito.
Bye for now, El Nido! After na El Nido tour namin, ay bumiyahe kami papunta sa Port Barton ng 3 hours. And here we are in our room accommodation. Good night muna! It's our day 3 here in Palawan and we're going island hopping here in Port Barton. We will be snorkeling nga pala for most of the time for this tour. Buti na lang, available yung life ring na hahatakin ng mga kuyang tour guide namin para sa aming mga hindi marunong lumungoy. Sabi nila, Port Barton is meant to be explored underwater. Tignan nga natin. It's lunchtime and we're now here in Paradise Island. While waiting sa mga tour guide namin na nagpre-prepare ng pagkain, ay umaura muna ang inyong mga ate girl. Napakaganda rin itong fruit carving na pa-welcome sa amin dito sa Port Barton. Yum yum yum! Kainan na! Maagang natapos ang aming Port Barton tour kaya naman nagkaroon kami ng free time para maglibot sa Pampang. Just in time for sunset. Ang pinaka nagustuhan ko sa isla ng Port Barton, napakapayapa. Kaya naman this is not goodbye Port Barton, it's just a see you later. And we're down to our 4th and last day here in Palawan. Pero hindi pa rin natatapos ang ating mga adventures. It is now 5 a.m. and we're on our way from Port Barton to Puerto Princesa. After 3 hours ng biyahe ay nakarating na tayo dito sa Ugong Rock Adventures, kung saan itatry natin ang kanilang caving and spelunking. Let's explore Ugong Cave. Kaya tinawag na Ugong Cave ang kuwebang ito ay dahil ang mga bato dito ay tumutunog o umuugong. Magalingin siya mapatugtog ng dyan. Patugtog po ng happy birthday. Request ni ma'am. Isa sa mga favorite ko dito sa Ugong Cave ay yung part na kinailangan naming mag-rock climbing. Safety first, Kim! Talaga namang humahangos na ako pagdating dito sa dulo ng adventure namin na to. Pero ang view, super worth it.
Hulaan nyo kung paano tayo bababa. Siyempre, through zipline. Bye, Lee! Sa isip lang yung takot, ma'am. Hindi naman ako natatakot kanina, pero parang naalala ko yung weird na takot dun sa pep talk ni Kuya. Napapaisip na tuloy ako sa mga desisyon ko sa buhay. Joke! Laban! Arms and close, straight, legs, wide arms. Wide 1, arms. 2, 3. Kamusta agad? Bitin yarn. Bago tayo pumunta sa 7th Wonder of the World, ay pumunta muna tayo dito sa 8th Wonder of the World para mag-lunch. At dahil nasa 7th Wonder of the World tayo, ay napakaraming foreigners ang dumarayo dito. Kaya naman napakaganda ng naisip nila na magkaroon ng audio devices habang nagtatravel sa underground river. Nakakatulong rin ang mga audio devices na ito para mabawasan ang noise pollution sa loob ng cave at para di masira ang natural ecosystem dito. Sobrang nakaka-amaze ng nature. Kaya niyang mag-sustain, lalo na kung hindi siya ginugulo ng tao. All in all, sobrang worth it ng pagod, pag-aantay, at gastos namin dito sa Palawan. It's another tick off our bucket list and a plus experience to our friendship. Bye for now, Palawan! Para sa akin, ang pinakamasayang part sa pagta-travel, bukod sa nadadagdagan ang mga experience ko sa buhay, ay mas lalong napapanatag ang puso ko. Isipin mo, ang Diyos na lumalang ng napakatataas na mga bundok, ng mga eye-catching scenery, ng mga yaman sa ilalim ng dagat, ng mga puno na lumililim sa atin pag naiinitan, ng napakagandang mundong ito. Ay siya ring Diyos na may hawak sa'yo. Ano pa ba ang ikakabahala natin? Oo, maraming hirap habang naglalakbay tayo. Parang sa leisure travels. Maakyat tayo ng bundok. Lumalangoy tayo. Nagmamaneho. Minsan sumasagi sa isip natin, nakakapagod. Ayoko na. Pero kung tumigil tayo sa gitna, hindi natin mararating o makikita ang reward ng paglalakbay na yun. Ganon na rin ang pananampalataya natin bilang mga iglesia ni Cristo. Hindi tayo dapat na sumuko sa ating paglalakbay. Maging panatag lang tayo at mararating rin natin ang hangganan ng ating paglalakbay. Ang pinakamagandang tanawin sa lahat, ang Bayang Banal. Salamat po for joining us in today's episode. Hope to see you next time on #Panatag.